Kabanata 1, Ang Perpektong Mundo. Ang araw ay sumisikat sa isang magandang lungsod sa Europe, na naglalagay ng gintong liwanag sa mga sinaunang gusali at mga magagandang hardin. Sa loob ng isang romantikong hotel, nagising si Anya, isang 30 taong gulang na matagumpay na negosyante sa teknolohiya, sa yakap ng kanyang 32 taong gulang na asawa, si Gabriel. Magandang umaga, mahal ko, bulong ni Gabriel, na hinahalikan ang noo ni Anya. Magandang umaga rin, sagot ni Anya, nang ngumiti at niyakap pabalik ang kanyang asawa. Ang sarap ng tulog ko. Ako rin, sagot ni Gabriel. Parang panaginip lang ang honeymoon natin sa Europe. Oo nga sabi ni Anya, na nagkukwento ng mga nakakatuwang karanasan nila sa kanilang paglalakbay. Naalala mo ba noong naglakad tayo sa Eiffel Tower? Syempre naman, sagot ni Gabriel, na tumatawa. Hindi ko makalimutan ang mga ngiti mo habang nakatingin ka sa tanawin. At ang pagkain, dagdag ni Anya, napakasarap ng mga pagkain na nakain natin sa Paris. Oo nga sang-ayon ni Gabriel. Talagang na-enjoy natin ang bawat sandali ng ating honeymoon. Ngunit ang honeymoon ni Anya at Gabriel ay hindi lang puro romantikong paglalakad sa Paris at masasarap na pagkain. May isang bahagi ng kanilang honeymoon na naganap sa isang European train. Si Anya at Gabriel ay nakaupo sa malinis at komportableng upuan ng tren, na naglalakbay sa pamamagitan ng magagandang tanawin ng countryside. Ang ganda ng tanawin, mahal ko, sabi ni Anya, na nakatingin sa bintana. Para kang nasa isang painting. Oo nga sang-ayon ni Gabriel. Parang nasa isang pelikula tayo. Naalala mo ba noong nasa Venice tayo? Tanong ni Anya. Ang ganda ng mga gondola at ng mga kanal. Oo nga sagot ni Gabriel. At ang sarap ng gelato na nakain natin doon. At ang mga tao, dagdag ni Anya, napakabait at mapagpatuloy ng mga tao sa Venice. Oo nga sang-ayon ni Gabriel. Talagang na-enjoy natin ang bawat sandali ng ating honeymoon. Pero alam mo ba, sabi ni Anya, na nakatingin kay Gabriel, parang mas gusto ko pa rin ang mga simpleng sandali natin. Yung mga oras na magkasama lang tayo, na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Ako rin, mahal ko, sagot ni Gabriel. Mas mahalaga sa akin ang pagmamahalan natin kaysa sa mga mag-agarang lugar na napuntahan natin. Sana hindi na matapos ang honeymoon natin, sabi ni Anya, na nagpipigil ng luha. Pero alam kong kailangan na nating bumalik sa Pilipinas. Oo nga sang-ayon ni Gabriel. Pero hindi naman ibig sabihin na matatapos na ang pagmamahalan natin. Magkakasama pa rin tayo, at mas magiging malakas pa ang pagmamahalan natin sa paglipas ng panahon. Matapos ang ilang araw na paglalakbay sa Europe, bumalik sina Anya at Gabriel sa Pilipinas. Ang kanilang pagdating sa bayan ng Monteverde ay sinalubong ng mainit na yakap ng kanilang mga pamilya at kaibigan. Ang Mansion de Villa, na nakatayo sa isang mataas na burol, ay naghihintay sa kanila, ang simbolo ng kanilang tagumpay at kasaganaan. Ang sarap bumalik sa bahay, sabi ni Anya, na nakatingin sa malawak na hardin ng Mansion de Villa. Pero parang namimiss ko na rin ang Europe. Ako rin, sagot ni Gabriel. Pero masaya naman ako na nandito na tayo. Ano kaya ang plano natin ngayong araw? Tanong ni Anya. Gusto mo bang mag-shopping? O kaya naman, mag-swimming sa pool natin? Suhestyon ni Gabriel. Siguro, mamaya na lang tayo mag-swimming, sagot ni Anya. Gusto ko munang magayos ng mga gamit ko galing sa biyahe. Sige, sang-ayon ni Gabriel. Ako naman, tatawag muna ako sa opisina. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng pagmamahal at pag-asa, na nagpapatunay sa kanilang maligayang pagsasama. Ang ganda pala ng tanawin mula dito, sabi ni Anya, na nakatingin sa kanilang hardin. Parang paraiso. Oo nga sang-ayon ni Gabriel. Swerte tayo na may ganitong bahay. Ang kanilang mga gabi ay puno ng tawanan, yakap, at mga romantikong hapunan sa kanilang elegante at malaking dining hall, na nagpapakita ng kanilang matibay na relasyon. Ang kanilang mundo ay puno ng pag-ibig at pag-unawa, na tila isang perpektong imahe ng isang masayang pamilya. Si Trisha, ang matalik na kaibigan ni Anya, ay nagsimulang maghanap ng trabaho pagkatapos ng kanilang honeymoon. Isang araw, habang nagkakainan sa Mansion de Villa, sinabi ni Anya kay Trisha,
Alam mo ba na may bakanteng posisyon sa opisina ni Gabriel? Gusto mo bang mag-apply? Talaga? Tanong ni Trisha, na natuwa. Sigurado ka bang kaya kung hawakan ang trabaho? Oo naman. Sagot ni Anya. Alam kong kaya mo yan. Maabilidad ka at marami kang alam. Si Trisha, na may mahusay na mga kasanayan sa administrasyon, ay naging sekretarya ni Gabriel. Salamat, Anya, sabi ni Trisha, na nagpapasalamat kay Anya. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagkakataong ito. Walang anuman, sagot ni Anya. Masaya ako para sa'yo. Isang araw, nagpasya sina Anya at Gabriel na kumonsulta sa isang doktor tungkol sa kanilang pagnanais na magkaroon ng anak. Doktora, bakit kaya hindi pa rin ako nabubuntis? Tanong ni Anya, na nag-aalala. Kailangan muna nating mag-conduct ng ilang tests, Mrs. De Villa, sagot ng doktor, na may profesional na tono. Magsisimula tayo sa pelvic ultrasound para masuri ang kondisyon ng iyong uterus at ovaries. Maganda rin na magpa-check up tayo ng iyong hormone levels, lalo na ang FSH at LH. Makakatulong ito sa atin para malaman kung bakit hindi ka pa nabubuntis. Okay po, doktora, sagot ni Anya, na nag-aalala. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, nalaman ng doktor na may sakit si Anya sa kanyang uterus, na nagpapahirap sa kanyang pagbubuntis. Mayroon kang uterine fibroids, sabi ng doktor. Ito ay isang benign tumor na tumutubo sa uterus, at maaari itong makaapekto sa implantation at pagbubuntis. Maaaring kailangan nating pag-isipan ang surgical intervention para maalis ang mga fibroids kung malaki na ang mga ito o nagdudulot ng malalang sintomas. Ano po ang gagawin namin? Tanong ni Anya, na nalulungkot. May mga alternatibo naman, tulad ng adoption o surrogacy, sagot ng doktor. Pwede rin ninyong pag-aralan ang mga opsyon na ito kasama ang iyong partner. Sigurado ako na makakahanap kayo ng paraan para magkaroon ng pamilya na angkop sa inyong dalawa. Ang balitang ito ay nagdulot ng kalungkutan at pagkabigo sa kanilang dalawa, ngunit nanatili silang matatag sa kanilang pagmamahalan at sumusubok na mahanap ang mga paraan upang matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng pamilya. Ang kanilang pag-asa ay hindi nawala, at naghahanap sila ng mga alternatibo, tulad ng adoption o surrogacy, na makakapagbigay sa kanila ng kagalakan ng pagiging magulang. Ang kabanatang ito ay nagtatapos sa isang tila perpektong mundo, ngunit nagpapakita rin ng mga maliliit na bitek na nagsisimulang lumitaw sa kanilang relasyon. Ang pag-asa na matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng pamilya ay tila naglalaho. Ang mga lihim na nagsisimulang lumitaw sa likod ng kanilang masayang buhay ay nagpapakita ng pagsisimula ng isang pagbabago sa kanilang relasyon.